May nag-comment sa akin kamakailan lang. Sabi niya, ang simbahang Katoliko ay gawa lang daw ng tao. Hindi ito ang iglesia ni Kristo. At alam mo ang pinaka-weird na part dito? May 3 strong reasons tayo kung bakit ang simbahang Katoliko ang tunay na simbahang tatag ni Kristo. Baka hindi niya lang alam. And if you stick hanggang sa dulo ng video na ito, may bonus reason pa akong bibigay sa inyo. Isang sagot sa isa sa pinakasikat na atake sa simbahang Katoliko. Kaya, let's go. Kaya hindi basta salita ang Katoliko. Nasa utos mismo ni Kristo. Ang pangalang Felix Manalo ay wala rin sa Biblia. Ang simbahang Katoliko ay ang patunay na hindi nagsisinungaling si Jesus. Bago tayo magsimula, marahil ay narinig mo na ito. Ang salitang Katoliko ay wala sa Biblia. Ibig sabihin, gawa ng tao ang simbahang Katoliko. Mag-stay ka hanggang sa dulo ng video na ito dahil ang sagot ko dito ay bibiyak ng utak mo. At pagkatapos mo itong marinig, i-share mo ito sa iyong mga kaibigang INC, JW at Born Again friends. Then tignan mo kung anong sasagot nila. Pero ngayon, simulan muna natin sa reason number 1. Matthew 16:18. Puntahan natin ang Biblia mismo. Ito ang direktang salita ni Jesus. At sinasabi ko rin naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig sa kanya. Teka, basahin nating mabuti ito. Sabi ni Jesus, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi niya sinabi na mawawala ito kagad pagkatatag niya dito. Hindi rin niya sinabing i-restore natin pagkalipas ng 1,900 years. Kaya ngayon, ang tanong ko sa INC, JW at Born Again, kung nawala ang tunay na iglesia at kailangan pang itong i-restore, ibig ba sabihin nagsisinungaling si Jesus? Di ba sinabi niya na ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig sa kanya? Kung nagwagi ang kadiliman sa loob ng 1,900 years, ano na ang ibig sabihin nun para sa inyong sugo? Teka, kung walang tunay na iglesia sa loob ng 1,900 years, saan nagtungo ang mga Kristiyano sa panahong iyon? Lahat ba sila ay naligaw? Kasama ang mga tinuruan ng mga apostol? Kasama ang mga martir? Ang simbahang Katoliko ay ang patunay na hindi nagsisinungaling si Jesus. At yan ang unang reason. Ang pangalawang reason, ito walang ibang reliyon ang makakapag-claim. Dahil ang ibibigay ko sa inyo ay isang historical fact na tayo lang, mga Katoliko, ang makakapag-claim. Reason number 2, historical continuity. Simple lang ito. Simpleng katotohanan. Ang simbahang Katoliko ay matitrace natin mula sa taong 33 AD hanggang sa araw na ito. Isang hindi naputol na linya ng mga obispo mula kay San Pedro hanggang sa kasalukuyang Santo Papa na si Pope Leo XIV. Ang INC, tinatag noong 1914 ng isang lalaki na nagngangalang Felix Manalo. Sa Pilipinas, ang Jehovah's Witnesses, tinatag noong 1872 ng isang lalaki na nagngangalang Charles Taze Russell. Sa Pennsylvania, USA. At ang mga born-again denominations, ang pinakamatanda sa kanila ay 1,500 years pagkatapos ni Kristo. Kaya tanong ko sa inyo, sino sa kanila ang iglesia na tinatag ni Kristo noong 33 AD? Pero teka. Narinig ko na ang counter-argument nila dito. Sabi nila, ang simbahang Katoliko ay lumabas mula sa paganism na ang ating mga ritual ay pagano. Paano kaya natin sasagutin ito? Sige, bigyan ko muna kayo ng chance mag-respond sa comments. Paano nyo sasagutin ang paratang na galing sa pagano ang simbahang Katoliko? At habang nag-isip kayo ng sagot, baka hindi pa kayo subscribe sa podcast na ito. Now is the time na pindutin nyo ang subscribe button down below para masubaybayan nyo ang mga susunod nating episodes defending our Catholic faith. Alright? Ito na ang aking sagot. Kung pagano ang simbahang Katoliko, bakit ang unang mga Kristiyano sa kasaysayan, si Saint Ignatius of Antioch, mga followers ni Saint Polycarp, lahat sila ay gumagamit ng salitang Katoliko noong 100 AD. 3 henerasyon lamang mula kay Kristo. Si San Ignacio ng Antioch, personal na kaibigan ng mga apostol. Siya mismo ay nagsulat noong 107 AD. Saan naroon ang obispo, doon naroon ang simbahan. Saan naroon si Jesucristo, doon naroon ang simbahang Katoliko. 107 AD.
tatlong henerasyon mula kay Kristo. Kaya kung pagano ang simbahang Katoliko, pagano rin ang mga kaibigan ng mga apostol. Okay, 2 reasons na. Isa na lang. At ito ang pinaka-strong sa lahat dahil gagamitin natin ang only authority na sinasandalan nila to fight the Catholic Church, ang Bible. Reason number 3. Ang simbahan ang nagbigay sa atin ng Biblia. 1 Timothy 3:15. Mga salita ni San Pablo. Ngunit kung maaari akong maantala, nais kong malaman mo kung paano ang nararapat na ugali ng tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at saligan ng katotohanan. Haligi at saligan ng katotohanan. Ang iglesia, ang tunay na iglesia, ang pundasyon ng katotohanan. Ngayon, dito nagiging weird para sa mga kaibigan natin sa ibang relihiyon kasi ginagamit ng INC, ng JW at ng Born Again ang Biblia laban sa simbahang Katoliko. Teka, sino ba ang haligi ng katotohanan na nag-compile ng Bible? Sino ang haligi ng katotohanan na nagdesisyon kung aling 27 books ang isasama sa New Testament? Sino ang nagpulong noong Council of Carthage 397 AD at opisyal na sinabing ito ang banal na kasulatan? Ang simbahang Katoliko. Kaya ginagamit nila ang isang aklat na kinumpile ng simbahang Katoliko na tinawag ni San Pablo na haligi ng katotohanan para atakihin ang simbahang Katoliko. Kung hindi mapagkakatiwalaan ang simbahang Katoliko, kung gawa ito ng tao at ng pagano, paano kayo magtitiwala sa Bibliang ang mga Katoliko ang pumili sa mga librong ito? Kung mali ang simbahang Katoliko, mali rin ang Biblia na binigay nila sa inyo. Ano kaya ang sagot nila dito? Ayan, 3 na. Pero naalala nyo ba na sinabi ko sa inyo sa simula ng video, may bonus reason pa tayo? Yung atake na, ang salitang Katoliko ay wala sa Biblia. Okay, makinig kayong mabuti. Dahil magagamit yung sagot dito sa bawat INC, JW at Born Again na makakasalamuhan nyo. Narinig dating lahat ito, ang salitang Katoliko ay wala sa Biblia. Sa makatuwid, gawa ng tao ang simbahang Katoliko. Pero teka. Ang salitang Biblia ay wala rin sa loob ng Biblia. Nandun lang siya sa cover. Ang salitang rapture ay wala rin sa Biblia. Ang pangalang Felix Manalo ay wala rin sa Biblia. Kaya by their own logic, dapat itapon na natin ang lahat ng mga salitang ito, mga doktrinang ito, at pangalang ito. Kasama ang Biblia mismo. Pero syempre, hindi nila gagawin yun. At may mas malalim pang paliwanag dito kesa dun sa nauna kong nasabi. Ang salitang Catholicos, Greek ito. Ginamit ni Saint Ignatius of Antioch noong 107 AD. Ang ibig sabihin nito ay universal, para sa lahat. At kung di pa rin kayo convinced, search nyo ang Greek version ng Acts 9:31. Ito siya. Pero teka, baka sabihin nyo, Greek symbols ito. Hindi ko maintindihan. Okay, ito ang version using English alphabet. May na-spot ba kayo? Eto, tignan nyo. Ecclesia Catholes. Parang Iglesia Katoliko ito So yes, hindi totoong wala sa Bible ang Iglesia Katoliko. Nasa Bible po iyon. Kamusta? If you like what you just watched, click nyo itong link right here to see more.